Another day, another blessing. Nandito tayo ngayon sa Barangay Palibot, Davao, Pampanga para sa first birthday celebrations with Ethan Eswahite Manyo Castro. Tara, samahan niyo kami. Let's go! Salamat po sa inyo pong pagdalo sa amin pong simpleng birthday celebration sa aking pong anak. So ngayon po mag-share lang po ako ng konting Bible verses na po maging blessing po sa bawat isa. Ang verse po na ating babasahin ngayon pong tanghali ay magagaling po sa Ecclesiastes or Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Sabi po itong basahin ko po, English Bible po itong gamit ko. To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Ibig sabihin daw po, lahat ng bagay ay merong itinakdang oras at panahon at plano ang Diyos. Ito po, sabi po sa verse 2, a time to be born. Ngayon po, ay sineselebrate po natin ang birthday po ni Ethan. Ayan po ay itinakdang date ng Diyos para po kay Ethan. Actually, ang due date talaga po ni Eliza, September 6 po talaga ata eh. Napaaga dahil gawa nga po nung nangyari natin si Eliza, na-confine, na-admit, dapat normal delivery, naging cesarean. At napaaga, naging August 29. Bagamat napaaga, yun po talaga ang plano ng Diyos sa kanya. August 29, yun po talaga itinakdang araw ng kanyang kapanganatan. Ano po, tayo po mga tao, marami tayong kanya-kanyang plano sa buhay natin. Pero at the end, Diyos pa rin po, ang plano pa rin po ng Diyos ang masusunod sa ating buhay. Tuloy ko pa ibasa, a time to be born and a time to die. Kung meron po itinakdang araw ng kapanganakan, meron din itinakdang araw ng kamatayan. Kaya po, ayaw po natin pinag-uusapan yan. Madalang po tayo makakita ng tao na gusto pinagkukwentuhan ay kamatayan. Diba? Sabi po sa Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 9, verse 27. It is appointed unto man once to die, but after this is the judgment. Ang kamatayan daw po ay itinakda. Ito po isang appointment sa lahat ng tao. At pagtapos po ng kamatayan, meron din daw pong itinakdang paghahatol. Lahat po ng tao, lahat po tayo ay haharap po sa paanan ng Diyos. At tayo po ay hahatulan ng Diyos. Sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng batas ng Diyos, the law of God. Ano po ba ang law of God? It's the 10 Commandments. 10 utos. Sa pamamagitan po ng 10 utos, the 10 Commandments, lahat po ng tao sa mundo ay guilty. Bakit po? Isa po sa mga commandment doon, sa number 9, sabi, huwag kang magsisinungaling o magsasabi ng bagay na hindi totoo. Meron po bang tao sa mundo na kahit kailan hindi pa nagsinungaling? Opo, wala namang ganun. Yung number 9 sabi, thou shall not steal, huwag kang magnanakaw. Ibig sabihin, huwag kang kukuha ng bagay na hindi sa'yo maliit man o malaki. Lahat po ng tao nagawa yan, maliit man o malaki. Sabi po ni Jesucristo sa New Testament, kung sino man ang napuot o nagalit sa kanyang kapatid, ay mamamatay tao. Pero po bang tao na kahit kailan hindi nagalit sa kanyang kapwa? Ibig sabihin lang po nun, sa araw po ng paghahatol, ay po lahat ng tao ay guilty. Dahil sabi po sa Romans 3:10, there is none righteous, walang matuwid mas isa. At sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned, lahat ng tao nagkasala. At alam po natin yan, kung tayo po maging honest sa ating sarili, we know na araw-araw nagkakasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Ngayon po, hindi po tayo maliligtas ng ating pong mabubuting gawa. Kahit pa sabihin pala simbakang tao, marami ka natulungan, kasi hindi po tayo huhusgahan ng Diyos sa ating mga bagay na nagawa sa lupa. Tayo po'y huhusgahan sa pamagitan ng kanyang batas. Para po sa korte, for example, nakapatay ako. Pwede ko ba sabihin sa judge, sir, pwede mo palampasin yung kaso kong pagpatay kasi nagpa-feeding program ako. Kasi nagkaroon ako ng pabahay sa mga mahihirap. Hindi pwede yun. Kasi ako'y nililitis sa kasalanan ng ating nagawa. Ngayon po ang Diyos po ay banal. Ay ibig sabihin po ng banal, perpekto. Walang kasalanan. At ang Diyos po ay perpekto, walang kasalanan at banal, siya po ay galit sa kasalanan. Kaya po ang kasalanan, may kaparusahan. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Yan po ay masamang balita. Yan po ay bad news. Sabihin po, by default, lahat po ng tao, dahil tayo lahat ay makasalanan, lahat po tayo ay patungo sa impyerno, sa kaparusahan ng ating sariling kasalanan. Ngayon, ito po ang good news. Ito po ang ginawa ng Diyos para sa ating lahat.
Ano? Sabi po dyan sa Romans 5:8, that God commended His love toward us. Pinatunayan o pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, bagamat tayong lahat ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin, bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ano? Hindi po natin kayang abutin ng Diyos dahil tayo po'y makasalanan. Tayo po ay imperfect at ang Diyos ay perfecto. Kaya ang Diyos na po ang gumawa ng paraan para po abutin tayo. Siya po'y nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Lumaka dito sa lupa more than 2,000 years ago. That's history. At pinako sa krus na matay, inilibing at muling nabuhay. Para po sa atin. Ngayon po, kung tayo po'y walang Kristo sa ating buhay, ibig sabihin lamang po nun, gusto po nating bayaran yung ating sariling kasalanan. At ang kabayaran po sa kasalanan po natin ay kamatayan sa impyerno. At ito po ano sabi po sa Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito daw po ay isang regalo. Marami po sa inyo ay mayroong regalo para kay Ethan. Hindi naman po siguro kayo binayaran ni Ethan o ni Eliza para bigyan siya ng regalo. Kung gano'n naman po, kung binayaran kayo, hindi na po regalo tawag doon, ang tawag doon pinili. Kaya kahit kailan po, hindi po natin mabibili ang kaligtasan sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos noon na porque marami tayong nagawing kabutihan, nakakarating na tayo sa langit. Ano, yan po ang pagkakaiba ng turo ng Biblia sa ibang mga relihiyon. Ibang relihiyon po ang tinuturo, gawin mo to, gawin mo yan. Magdasal ka dito, magdasal ka dyan, magpunta ka dito, magpunta ka dyan. At sana, hopefully, pag namatay ka, makasama mo ang Diyos. Ang turo po ng Biblia, sabi po ni Jesu Kristo, nung matapos yung pinako bago siya mamatay, sabi niya, it is finished. Tapos na. Tinapos na po ng Diyos. Siya na po mismo ang bumili sa atin. Dahil hindi po natin siya kayang bilhin. Ano? Ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. May pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Diyos. Dumating na ba sa buhay mo na nalangin ka sa Panginoon at sinabi mo na inaamin mo, Panginoon, ako isang makasalanan. At dahil sa aking kasalanan, deserve ko ang kaparusahan sa impyerno. Pero nananampalataya ako sa inyong ginawa para sa akin. Kayo namatay sa krus, nilibing, muling nabuhay para sa kabayaran ng aking kasalanan. So that way, I don't have to go through all that. Ngayon, kung ikay ligtas na, sa tingin mo meron ka ng relasyon sa Diyos, dito naman yung papasok yung mabuting gawa, yung mga works. Kasi ang mga ligtas, tayo po'y inutusan ng Diyos na gumawa ng mabuti. We are called unto good works. Sabi ng Bible, be holy for I am holy. Magpakabanal ka dahil ako'y banal. Tayo po'y gumagawa ng kabutihan dahil ito po ang pamantayan ng Diyos kung paano tayo mamumuhay dito sa lupa. Ang mundo po na ito ay maraming pwedeng ibigay sa tao. Pwede kang magkaroon ng magandang karir, pwede kang magkaroon ng maraming kayamanan, pera, pero mararamdaman ng tao na parang meron laging kulang. Bakit? Kasi po, nilikha po tayo ng Diyos, tayo dinisign ng Diyos para sa Kanya. At tanging Diyos lamang po ang makakapuno ng mga pagkukulang na yun. Ay habang lumalayo po ang tao sa Diyos, lalo pong napapariwara ang tao. At ang tanging solusyon po dyan, ay ang turo ng Biblia, kaligtasan na nagmumula kay Jesu Kristo. Yun lamang po, salamat po sa inyo pong atensyon. At po, magpapag-games ko po pala ata. Sige, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa hapon na ito, sa pagkakataon po na nagkaroon kami ng munting celebration. Sa inyo pong pagpapala po, Panginoon, ng buhay para po sa aking anak, sa aking may bahay. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kamag-anak dito ngayong hapon na nakikisa po sa amin. At palain niyo pong araw na ito, hinihiling po namin ang inyong blessing for the rest of the day. Ay niyo pong mag-iingat sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. AC! Okay. At wala na iba pang nakikigulo? Sita, nakikula. Yung mga baby muna, wait lang. Yung mga baby muna. Yung mga baby muna, paano lang natin? Pakainin naman. Yung mga baby muna, pakinahin mo natin yung mga baby. Titibi na. Baby, kasama mo si ano? Sila lang muna ha. Game. Wala lang isa ha.
Okay. Sige. Okay. Okay na. Okay ah. Ayan na. Ready, set, go! Nila ng happy birthday, Ethan. Okay? Okay, ready na? Ready? Happy birthday, Ethan! Wait lang! Go! Ulit. Happy birthday, Ethan! Go! Congratulations! Happy birthday, Ethan!